pa, nag-aaksaya ka lang ng oras dito. Kasi hindi na magbabago yung desisyon ko. That brooch will remain for sale. Pero Ira, nangako ka sa akin. Ginagawa mo ba to para makaganti sa akin? Kung galit ka sa akin, huwag mong idama yung kahit sa isang bagay na nagpapaalala kay nanay sa akin. Pwede ba, ate? Umalis ka na nga. You are disrupting this event. Hindi. Ayoko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha yung brooch ni nanay. No. Guards! Palisin niyo na nga to! She has no right to be here. Sinisira niya lang yung programa namin. Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin. Dali. Anak din siya ni Attorney Meredith. Kaya may karapatan siyang manatili dito. Ira, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang sinasabi sa'yo niyang mapapangasawa mo para tratuhin mo ako ng ganito? Sinususulan ka ba niya para magalit ka sa akin? Hear that, babe? Pwede ba? Huwag mo nga idamay si Renan dito. Kasi wala siyang ginagawang masama. Hindi ka niya sinisiraan. Well, in fact, it's the other way around. Ikaw yung walang ibang ginawa kundi siraan si Renan. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Guards, palayasin niyo na sila. Huwag kami hawakan! Wala kaming ginagawang masama! Walang ginagawang masama. The two of you barge in here, disrupt our program, and sling all kinds of nasty stuff about Era and I, tas wala kayong ginagawang masama. Mabuti pa, sumama na kayo sa mga guards dahil kung hindi, kakasuhan namin kayo ng trespassing and public disturbance. Ora mismo. Attorney Alo naman. Walang permission at knowledge ni Lilith ang auction na to. At may karapatan pa rin siya sa naiwang properties ni Attorney Meredith. Bingi ka ba, ha? Kay Let na mismo nang galing, oh. Na wala siyang interes sa lahat ng mga ari-arian ni Mati. Oh. Not unless kung puro ka-plastikan lang lahat ng sinasabi mo, Lilith. Mm-hmm. You know what? Just admit it. Na kaya ka andito. Just to make sure na may makukuha ka sa proceeds ng auction na to. Hindi ako mukhang pera. Kung sinunod mo lang sana yung pangako mo sa akin na ibibigay mo sa akin yung brooch ni nanay, wala kang maririnig sa akin. Bakit mo ba pinagdadamot yun sa akin, ha? Yun na nga lang yung kaisa-isang bagay na magpapaalala kay nanay sa akin, eh. Yun na nga lang yung magpapasaya sa akin, hinaharangan mo pa? So now you know how it feels kapag may kumukontra sa happiness mo. And that's what you've been doing to me at kay Renan. Lagi ka na lang kumukontra na maging masaya ako with the man I love. Pwes ngayon, pwes na tayo. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Palisin niyo nga to! Huwag kami hawakan! Aalis kami! Alis! Tara na. Hey. You did good. You did good. Tinang, kahit ano pong pakiusap ko kay Ira, ayaw na po niya akong pakinggan, eh. Parang bulag na po siya sa pagmamahal niya kay Attorney Alon. Wala na po siyang ibang pinapakinggan kundi yung mapapangasawa niya. Kaya kahit nakikita po niya akong nasasaktan, wala na po siyang pakialam. Akala ko pa naman, talagang nagbago na yun si Ira. Bumalik na naman pala yung masama niyang ugali. Tinang, kulang po ba ako bilang ate niya? Kasalanan ko po ba kung bakit siya nagkakaganyan? Kung naging supportive lang po ba ako sa kanila ni Attorney Alon, hindi po ba mangyayari to? Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo.
mabuti kang kapatid. Wala kang inisip kundi ang kapakanan ni Ira. Kung may dapat ka magsisihin, walang iba yon kundi si Atty. Alon. Bakit niyo po nasabi yun? Di ba anak? Bumalik lang naman yung magaspang na ugali ni Ira nung maging sila ni Atty. Alon. Alam mo ha, umpisa pa lang na makilala ko yung Atty. Alon na yan, mabigat na ang loob ko sa kanya. Parang nasa loob ang kulo niya. Alam mo, Lilet, feeling ko talaga siya yung bad influence kay Ira. Baka nga ginagatungan niya at nilalason niya yung isip ni Ira para awayin ka dahil alam niya na ayaw mo sa kanya. I can't believe you did that to your sister, Era. What's wrong with you? I thought that you had already changed. Do you think Murray would be happy seeing you and your sister fighting again? Bakit ba ako na lang yung laging masama? Dapat alamin mo muna yung tunay na kwento, Tito Spanky. Si Lilet ang at fault. Kung hindi lang siya nanggulo dun sa auction event, edi sana hindi na ako napilitang ipakaladkad siya sa mga guards. Why wouldn't you just give her the brooch? The one that she was asking for, so you wouldn't fight. At least Lilette wants to keep a memory of your mom. And you just want to sell everything? And for what? So you can fund your fiancé's dreams? And why do I have to explain to you? You are not my father. You're just my mom's best friend. So stop breathing down my neck. At kung sa tingin mo tama si Lilet, edi magsama-sama kayo kasi hindi ko kayo kailangan. Lilet, mag-file ka ng judicial settlement estate at partition case sa korte. Igiit mo yung karapatan mo bilang compulsory heir ni Atty. Meredith. Pero kuya, Lilet, your call. Kaysa maubos lahat ng inheritance ng nanay niyo sa panghuhut-hut ni Atty. Renan. si Ate Lilet na lang yung natitira mong pamilya. Gusto mo ba talaga na forever kayo may tampuhan? Ayaw mo magkaayos kayo? Dadalawang isip ka na ba na ituloy yung kaso? Hindi, attorney. Itutuloy ko pa rin ang demanda. Pero nakapag-desisyon na ako. Ha? Anong ibig sabihin? Iti lumabas din ang tunay na kulay ni Lilet. Gusto niyang harangin ang perang gagamitin natin sa pagtayo ng firm.